Narito ang 20 alas players na handang ipaglaban ang ating bansa sa international game. Kasama ang kanilang head coach na si Coach Shaq De Los Santos ay talaga namang kasama ng coach na ito at players. Ang naisip nila ay para sa bayan kaya ilalaban nila ito. Walang issue-issue ang magaganap at hindi nila ito inisip dahil nga ang laban na ito ay para sa lahat. Kaya guys, syempre pa-subscribe naman for more valuable updates bago natin simulan at ibigay ang mga players na handang ilaban ang bansa. Walang kapalit. Narito po, Alyssa Valdez, number 2. Siya talaga yung kahit noon pa ay talagang masasabi natin na ipinagpalit niya ang pagiging big winner niya sa PBB dahil lamang na magre-representa siya sa bansa at lalaban international. Kaya hindi natin masisisi kung bakit pumasok ulit siya at lalaban para sa bansa. May mga bash rin siyang natatanggap, ngunit mas lamang ang pagmamahal ng fans niya. Ses Molina, under ng SGA, kung saan ang group na ito o ang company ito ay susuporta sa Alas Pilipinas o sa PNBF. Isa rin sa veterans player na handang ipaglaban ang ating bansa sa ABC at SEA Games. Jovelyn Gonzaga, under din ng SGA. Isa rin sa veterans player na masasabi natin na may mga experience na din international. Siyempre, si Nina Itang, magaling na middle blocker from UAAP na masasabi natin na deserve maging 4-6 dahil sa kanyang pinakitang galing at malas. Siyempre, Tia Gagate, napakatangkad at talagang masasabi natin na kaya makipagsabayan international dahil sa tangkad at galing. May international experience na rin ito kaya hindi ito magpapahuli. Kaya humanda sila dahil halos katangkad nito si Palomata na palaban. Samantalang si Kyle Negrito, magaling na setter from Creamline na talagang masasabi natin na baka isa rin sa na-inspire ni Valdez kaya pumasok din siya sa Alas Pilipinas. Dahil alam naman natin ka-team ni Valdez ito under ng Creamline o Rebisco Company. Magaling na setter ito. Malaki ang chance na siya ang gawing first setter. Kayla Atienza, mukhang inspiration din nitong si Kayla, itong ang si Valdez. Kaya pumasok din ito. Pareho sila Creamline players. Magaling na libero. May napatunayan na at talaga namang may experience na international. Kaya good luck sa iyo Kayla Atienza. Tiyak isa siya sa libero na aasahan at pasok sa first 6. Samantalang ang susunod natin ay galing nga sa UAAP. Matangkad din to at magaling, ngunit medyo kulang pa sa experience. Ganun pa man, naging palaban at pasok din sa Alas Pilipinas kung saan gusto niya maka-experience dito para naman sa mga susunod na taon ay talagang pag nahubog na lalo siya ay tiyak magiging palaban to. Kaya naman good luck na lamang sa iyo Christine Obaldo. Samantalang ang susunod natin, middle blocker din sa collegiate. Maliksi din ito at talagang masasabi natin na kaya rin niya makipagsabayan sa malalakas na player na sa pagiging middle blocker. Kaya good luck na rin. Sunod ay ang middle blocker na si Tudao. Well, hindi man ito mababad ngunit maaasahan din ito sa loob ng court dahil sa kanyang pinapakitang galing din na naglalaro pa ito sa collegiate school na kanyang pinaglalaroan. Kaya naman tiyak kung walang laro ang mga middle blocker, pwede siyang ipasok bilang reserba. Samantalang si Vanessa Sari naman outside hitter. Well, ito nga ang sinasabing mukhang posibleng ipalit kay Valdez dahil sa galing nito bilang outside hitter. Kaya naman sakaling walang laro si Valdez o isa sa mga outside hitter ng Alas kagaya ni Ses Molina at iba pa, pwede siyang ipasok at isabak. Kaya guys, gusto niyo rin ba siyang maging part ng first 6 ng Alas Pilipinas? Sige nga, i-comment mo na dyan sa baba. At syempre, narito naman si Ara Galang, veterans player. May experience na din at syempre, talagang gustong-gusto makapasok ng fans itong si Galang, lalong-lalo pa may Valdez. Kumbaga yung fans ng Goddess ay talagang nag-ingay sa social media para naman maging part ng Alas Pilipinas at possible maging first 6 din to kagaya ni Valdez na inaasahan ng lahat. Under SGA to kaya syempre pasok din ito sa Alas. Samantalang Alyssa Eroa, under SGA din to at magaling din bilang libero dahil nga kung ating titignan sa PVL ay malakas din ito sa digging at receiving. Kaya tiyak pasok to sa first 6. Possible kapalitan ni Atienza
kapag nagro-rotate, kaya naman tiyak lalaban at lalaban ito. Kaya good luck na lamang sa iyo, Alyssa Eroa. Siyempre, si Tots Carlos. Tiyak isa rin sa na-inspired ni Valdez from Creamline. May experience at veterans player, magaling bilang opposite hitter. Napakalaki ng chance na ipasok siya bilang first six dito nga sa Alas Pilipinas, kagaya ni Trisha Tubo. Kaya good luck na lang sa iyo, Tots Carlos. Siyempre na dito din si Trisha Tubo na magaling. Masasabi natin na grabe yung stats niya doon nga sa PBL ng nakaraan, kaya deserve niya ng award. Kaya naman dito, possible man siyang i-bash ng ibang lahi, ngunit alam naman natin na magaling to. At syempre, hindi talaga siya kagaya nung nang na-bash from Vietnam, dahil siya ay totoong babae talaga. Kaya good luck sa iyo, Trisha Tubo. Deserve mo maging first six sakali man. Lara May Silva, libero, magaling na libero din to. Kaya naman tiyak, kung talagang maganda ang performance sa training, possible siya ang gawing first six. Kaya naman syempre, good luck sa iyo. Medal blocker, Clarice Loresco. Well, alam naman natin na nakatatak din ang kanyang apelyido at pangalan sa UAAP. Magaling din to, kaya naman kapag walang laro ang mga medal blocker, anytime pwede siyang ipasok at gawing first six. Kaya syempre good luck sa iyo. Natalie Estrelier, setter. Well, medyo matangkad din ang setter na ito at magaling. Kaya naman syempre, kailangan din nito ng experience para mapatunayan ang kanyang sarili dahil may tinatago din siyang talento. Kaya good luck na lamang. Kaya syempre, susundan ni Royce Tubino. Isa sa mga veterans player, matalino maglaro. Grabe yung drop ball at kanyang palo. Kung ating titignan, palagi siyang kasali sa first six sa anumang team dahil nga sa kanyang galing at syempre, magaling din sa depensa. Possible itong maging first six din kung sakaling walang laro sa training ang ibang outside hitter. Kaya good luck na lamang sa iyo, Royce Tubino. Syempre, isa sa under din ng SGA kagaya ni Royce ay si Mondoñedo. Magaling na setter. Nadala din ni Mondoñedo ang kanyang team sa semis at sa pagiging top teams din o pagiging top 5 ng kanyang team sa PVL. Magaling na setter, talagang maaasahan sa loob ng court. Malaki ang chance na kapalitan ito ni Kyle Negrito dahil isa siya sa veterans at magaling na setter din. Kaya naman good luck na lamang sa iyo, Mondoñedo. Sana magamit mo din ang iyong galing dito nga sa Alas Pilipinas para naman may katuwang si Kyle Negrito bilang playmaker ng team. Kaya good luck na lamang sa iyo, Mondoñedo. Kaya guys, ay naibigay na po natin ang kanya-kanyang lakas at pagkakakilanlang ng mga players. Excited na ba kayo para sa inyo? Sino-sino kaya ang posible maging first six at karapat dapat sa first six? Kung ganoon pa man ay pa-comment naman and pa-subscribe for more valuable update.